sa isang relasyon. Masaya kung ito ay puno ng pagmamahalan, respeto, at tunay na iniingatan ka. Yan ang naramdaman ni Emily Figuero. Noong una ay masaya at perfect couple na nga ito, pero sa huli, ang pagmamahal niya pala ang magpapahamak sa kanya. Tara at umpisahan na natin. Si Emmy Dylan Figuero o kilala bilang si Emily. Pinanganak noong July 12, 2001 sa bayan ng Sinob. Malapit lang ito sa Santo Domingo, ang kapital ng Dominican Republic. Ang mga magulang niya ay sina Adelisa at Hanaro Figuero. May mga kapatid din ito at bunso si Emily. Itinuring na prinsesa at talagang alagang-alaga si Emily sa mga kapatid niya. Si Emily ay isang mabait, mapagmahal at maalalahanin. Pangarap ni Emily na maging isang abogada paglaki. Ang pamilya ni Emily ay may simpleng pamumuhay. Hindi man magara ang kanilang bahay at wala man ganun karaming sasakyan, ay puno naman ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Noong padalaga na si Emily ay nakikipag-date na ito sa lalaking si Marlon Martinez. Si Marlon ay 18 taong gulang. Ang pamilya ni Marlon ay nakatira sa kabilang kanto lamang. Kahit na iisang lugar lang ang kanilang tahanan, ay magkaiba naman sila ng katayuan sa buhay. Ang dalawa ay magkakilala na mula bata pa, na unang nabuo ang kanilang pagkakaibigan bago ang pag-iibigan. Pinanganak si Marlon sa bansang United States, pero noong siya ay 8 taong gulang ay nagbalik sila sa bansa nilang Dominican Republic. Ang bahay nila ay napakalaki at may hardin itong napakaganda na pupuno ng namumulaklak na halaman. Magkabaliktad ang sitwasyon ng magkasintahan. Kung sila Emily ay hirap sa buhay, sila Marlon naman ay lubos-lubos ang mga ari-arian. Kilala rin sa lugar nila ang mga magulang ni Marlon. Ang kanyang ina ay naging isang mayor sa kanilang lugar. Kilala rin na malakas ang kapit nito sa matataas na politiko. Nagtatrabaho ito at siya ang nagbibigay ng mga passport at visa. Kaya talagang maraming may kakilala sa kanyang ina. Kilala rin ang kanyang ina bilang mahigpit na amo. Isa rin itong agresibong babae. Kaya marami ang natatakot sa kanyang ina. Marlon naman ay naging isang pasaway na binata sa kanilang lugar. Dahil sa koneksyon at sayaman ng kanyang pamilya, ay naging bully ito o naging mayabang. Sinabi pa nilang ang tawag nila kay Marlon ay The Devil. Ang kanyang ina ay naging busy sa kanyang trabaho. Kailangan niya ng katulong para mag-asikaso sa mga anak nito. Dito ay naging katulong ang ina ni Emily na si Adelisa. Naging alaga ni Adelisa si Marlon. Laging sinasama ni Adelisa si Marlon kahit saan ito magpunta. Dito nagkakilala ang dalawa, si Emily at Marlon. Madalas maglaro ang dalawang bata noon. May mga beses pang natutulog si Marlon sa bahay nila Emily. Kaya mula bata ay naging magkaibigan na sila. Pero habang lumalaki na sila ay magkaiba na ang mga kasama nila. Sa edad na 15 at 18 ay nagkaroon ulit ng komunikasyon ang dalawa. Noong una ay lumalabas-labas lang sila bilang magkaibigan. Pero hindi nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. Marami ang nagulat sa relasyon nilang dalawa dahil sa Dominican Republic ay istrikto sila sa edad. Ganon din sa ating bansa. Si Emily ay isa pang minor. Ang pamilya ng babae ay hindi rin pumayag sa relasyon ng dalawa. Alam kasi nila kung ano ang ugaling meron ang ina ni Marlon. Alam din nila kung ano ang kayang gawin ng pamilya ni Marlon. Walang nagawa ang mga tutol sa kanilang pagmamahalan. Kahit na ang ama ni Emily. Hinayaan na lang nila pero nangangamba pa rin sila para sa kanilang anak. Noong 2017, si Emily ay magsi-16 years old na. Patuloy pa rin ang kanilang relasyon at masaya naman ito. Pagkalipas ng ilang buwan, may naramdaman na kakaiba si Emily. Lagi rin itong nilalagnat at nagsusuka. Walang kaalam-alam ang babae kung ano ang nangyayari sa kanya. Pero kay Marlon ay mukhang alam na niya ang nangyayari kay Emily. Sinubukan nilang gawin ang pregnancy test at confirm na ito. Positibo ang babae. Nagulat ang dalawa sa resulta. Dahil sa murang edad ay naguguluhan sila sa pangyayari. Kung ano-ano ang naiisip ng dalawa. Alam nila ang kaparusahan sa batas kung may gagawin silang hindi maganda, gaya ng aborsyon. Talagang makukulong silang dalawa kung ginawa nila ito. Hindi pinapayagan sa Dominican Republic ang aborsyon. Makukulong din ang mga doktor, staff, mga kamag-anak at kaibigan kung sila ay sangkot sa ginawang aborsyon. Kaya ang naisip na lang ni Emily ay ipapanganak niya ang kanyang pinagbubuntis. Inisip na lang ni Emily kung paano niya ito sasabihin sa mga magulang. Naisip rin niya kung anong buhay ang may bibigay niya sa kanyang anak. Sinabi naman ng kanyang boyfriend na siya ang bahala sa lahat-lahat at huwag siyang mag-alala. Sinabi agad ni Emily sa kanyang ina at kapatid na babae. Nalaman naman ng ama nito noong 5 buwan na ang babae. Pagka-uwi niya galing sa trabaho ay nakita niya ang kanyang misis sa kusina. Hindi maitimpla ang muka at yung tipong nag-aalala talaga ito. Kaya tinanong ng ama kung anong problema at pwede bang malaman niya. Dito ay sinabi lahat-lahat ng ina at naguho ang pinangarap ng ama para sa kanyang anak. Napaiyak ang ama at talagang nagulat ito sa nalaman. Kahit sino naman sa ating mga magulang. Kung ganon ang sinapit ng ating murang edad na babae na anak. Balik tayo
tayo sa kwento. Ipinatawag ng ama ang dalaga at ang kanyang boyfriend para kausapin ng masinsinan. Pero 9 na araw pa lang ang nakalipas mula nung nalaman niyang buntis ang kanyang anak ay hindi na nagpakita ang kanyang anak na babae. Pagkalipas ng ilang linggo, ang ama ni Marlene na si Roberto ay gustong kausapin ang ama ni Emily. Pag-uusapan nila ang tungkol sa nangyari sa dalawang magkasintahan. Humarap din ang binata para kausapin ang ama. Sinabi ni Marlon na aakuhin niya ang responsibilidad at gagawin ang lahat para sa kanyang magiging anak at magiging asawa nito. Nangako din si Roberto na susuportahan niya ang dalawang bata at sila ang bahala rito. Nung nalaman ng ama ni Emily ang lahat ay medyo nangampante na rin ito dahil alam niyang mahal ng lalaki ang anak, iingatan at aalagaan nito. Humingi ng kondisyon ang ama ni Emily sa kanila. Sinabi niyang dun muna sa kanilang poder si Emily dahil minor de edad pa nga ito. Pag lumabas naman ang bata ay pwede naman nila itong tignan at alagaan ang baby. Hindi pinayagan ng ama ang anak. Hanggat wala pa itong 18 taong gulang ay hindi pa ito makakalis sa pamamahay niya. Pumayag naman si Roberto at si Marlon sa gusto ng ama ni Emily. Ngunit ang problema lang ay ang ina ni Marlon. Ayaw niya na may nabuntis ang anak nitong lalaki. Sinabi niyang ang kanyang anak na lalaki ay nagkamali lamang. Istorbo lang ito sa pag-aaral ng anak niya sa college at masisira ang kanyang kinabukasan. Ayaw niya ring malaman ng publiko ang nangyari sa anak dahil isa itong kahihiyan sa kanyang pamilya dahil ang pamilya ng babae ay mahirap lamang. Gumising ng maaga si Emily at may pupuntahan lamang. Tinanong siya ng kanyang ina kung saan ito pupunta. Susunduin ako ni Marlon at pupunta kami sa doktor. Ipapacheck up lang niya ako. Sinabi rin ng dalaga na baka matagalan daw sila dahil may pupuntahan pa sila ni Marlon. Pagkalipas ng ilang oras ay nakaluto na ng pananghalian ng kanyang ina. Inaantay na ang anak niyang si Emily pero wala pa rin. Madalas namang mag-voice message ang anak niya pero walang natatanggap na tawag o voice message ang kanyang ina. Nagtataka ang ina. Pagkalipas ng ilang oras ay nakatanggap ng mensahe ang kapatid ni Emily sa cellphone ni Emily. Iniwan ni Marlon si Emily sa isang gas station dahil makikipagkita daw ito sa kanyang tito. Ang mensaheng yun dapat ay magpapanatag sa pamilya ni Emily pero kabaliktaran ito dahil mas lalo silang kinabahan na hindi si Emily ang nag-message. Una, hindi kasi gumagamit si Emily ng message. Mas lagi niyang ginagamit ang voice message. Pangalawa, yung sinabing makikipagkita ito sa tito niya dahil hindi naman ipinaalam o sinabi na may makakatagpo palang ibang tao. Pangatlo, ang paraan ng pagme-message ng text ay hindi ganon si Emily. Malayong malayo kung ikukumpara sa mga message text ni Emily. Nagtataka na sila at alam na nilang may kakaibang nangyayari. Pinapunta ng ina ang kanyang panganay na babae sa bahay nila Marlon para tanungin kung saang gas station iniwan si Emily. Nakarating na ang dalaga at kumatok sa kanilang gate. Lumabas na ang lalaki at pinaliwanag ito sa atin ni Emily. Sinabi niyang gusto raw makipagkita nito sa kanyang tito at iwanan na lang sa gas station na yon. Pumayag naman siya at binigyan niya ng pera si Emily para magamit ito kung sakali. Tsaka naman ito umalis. Nagtungo sa Adelisa at ang panganay na babae sa gas station para tanungin kung may nakita silang babae na sumakay sa isang sasakyan. Pinacheck nila ang CCTV ng gas station pero ang nakita lamang ay sina Marlon at si Emily lamang. Wala naman yung uncle na sinasabi nito. Ipinilit pa rin ni Marlon ang kanyang sinabi na iniwan niya si Emily sa gas station. Dahil hindi mahanap ang anak ay agad itong nag-report sa police station. Nagbigay na rin sila ng flyers at posters na nakalakip ang larawan at contact number ng pamilya kung makita si Emily. Ang mga pamilya ni Emily ay nagdududa na sa pagkawala ng anak nila. Sinabi nilang malamang ay konektado si Marlon rito. Mas naiisip nila na ang may pakana ng lahat ng ito ay ang kanyang ina mismo. Pwedeng hindi alam ni Marlon ito at pwede ring sangkot ang binata dahil siya ang huling kasama nito. Isang beses, aksidenteng nabuksan ng ama ni Emily ang message ni Marlene at nabasa ito. Nakalagay sa message na pinapalis ang bata o inuutosan niyang ipa-abort ang bata. Ayaw ng ina ng binata na ituloy ang kanilang apo. Ang message na yan ay natanggap noong August 19, 2017, 4 na araw bago ang pagkawala ni Emily. Sinabi pang dito mo ipalis yung bata sa bahay. Walang masamang mangyayari sa'yo. Maniwala ka dahil na-experience ko na yan. Yan ang offer ni Marlene sa dalaga. Tumanggi naman nung una si Emily sa alok ni Marlene pero dahil sa patuloy na pangungulit ni Marlene ay napapayag niya si Emily. Sinabi niyang magtiwala siya sa taong may experience. Yan ang sinabi ng ama tungkol sa pamilyang Martinez. Kaya nagduda ang lahat sa pamilyang Martinez na sangkot sila rito. Ang buong bayan ay ang pamilya Martinez na ang suspect nila sa pagkawala ni Emily. Nagpatawag naman ng press conference agad ang pamilya Martinez. Sinabi nila na sila ay walang
kinalaman sa pagkawala ni Emily. Si Marlon ay nandun, pero ang mukha ni Marlon ay nakatingin lamang sa baba. Halos hindi niya inaangat ang kanyang ulo para sa media. Kung titignan mo ang body language ay parang hindi mapakali si Marlon. Parang guilty kung titignan mabuti ito. Isama mo pa ang kanyang panginginig. Nakadamit lang ng pambahay si Marlon, ngunit ang kanyang ina ay naka-formal dress. Batikan at magaling magsalita ang kanyang ina sa maraming tao at media. Ikaw ba naman ay isang ex-mayor, diba? Tinanong ng media si Marlon kung ano ang nangyari. Sinabi ulit ni Marlon ang sinabi niya sa pamilya ni Emily. Iniwan niya ito sa gas station. Sa huli ay sinabi pa ni Marlon na, umuwi ka na Emily. Nagkakaroon tayo ng problema pero nalalampasan naman. Excited na kaming makita si baby paglabas. Tumingin ulit ito sa camera habang naiyak-iyak. Pagkatapos magsalita ni Marlon ay ang ina naman nitong si Marlene ang nagsalita. Sinabi niyang lahat ng mga rumors tungkol sa pagkawala ni Emily ay hindi nila alam at lalong hindi sila ang may gawa. Sinabi rin ni Marlene na noong umagang yun ay kasama niya ang lola ni Emily para ayusin ang mga mahalagang dokumento. Sa paraan na yun ay gustong ipakita ni Marlene sa media na super close ng pamilya Martinez sa pamilya ni Emily. Tumingin ulit ito sa camera at sinabing mahal na mahal niya ang kanyang magiging apo. Ang kanyang apo ang magdadala ng kanilang henerasyon. Nag-iwan pa ng mensahe para kay Emily. Emily, umuwi ka na. Huwag mo na kaming pahirapan at pati na rin ang bata. Please, Emily. Gaya sa kanyang anak ay may paiyak-iyak rin ito sa kamera. Marami ang nagduda dahil sa pinatawag na press conference ay hindi man lang niyaya o binigyan ng oras para magpahayag ang damdamin ng pamilya ni Emily. Isa pang pinagtataka ng tao ay bakit bigla-bigla silang nagpatawag ng press conference. May kasabihan nga tayong kung walang usok, walang apoy. Lalo lang nilang binigyang diin na sila ang sangkot sa pagkawala ng dalaga. Ang press conference ay nagsilbing gasolina para magkaroon ng apoy tungkol sa kanila. Sa lugar nila ay normal na ang kaso ng mayaman kontra mahirap. Madalas manalo ang taong may pera at may impluwensya kontra sa taong mahirap. Kahit naman sa ating bansa dito sa Pinas, ganun rin, di ba? August 26, 2017. Inaresto ng mga pulis si Marlon bilang prime suspect at pinunta sa detention center para tanungin. Ang pinaka-importante dito ay kung malaman kung buhay pa ba si Emily o hindi. Ang mga pulis at investigador ay ginawa ang lahat ng makakaya nila. Pagkalipas ng 5 araw ay nakita nila ang geolocation ng cellphone ni Emily. Dagdag kaalaman mga kababayan, ang geolocation ay isang proseso para malaman ang lokasyon ng electronic device gaya ng computer, cellphone, satellite at marami pang iba. Kaya nitong i-trace ang saktong latitude at longitude ng isang device. Ang cellphone ni Emily ay nag-ring sa isang apartment sa mamahalin sa San Francisco de Macorís District. Ito ay ang apartment ni Marlene Martinez. Madalas dito tumutuloy si Marlene dahil sa kanyang trabaho. Agad pinuntahan ng mga investigador at pulis ang apartment. Dito ay nakita nila ang mga nagkalat na dugo sa mattress o kutson at sa iba-ibang pader. Pagpunta nila sa banyo ay may mga towel na maraming dugo. Agad itong kinuha at ipinadala sa forensic laboratory. Nagtanong-tanong ang mga pulis sa mga naka-duty doon at may isang ibinunyag ang isang security guard. August 23, nakita niya si Marlon na may binubuhat na malaking maleta. Sinabi ng guard na hirap si Marlon sa pagbuhat ng maleta. Isinakay niya ito sa kanyang sasakyan. Agad tinawagan ng guard ang nanay ni Marlon. Pagdating ni Emily ay pinanood niya ang CCTV at dito ay nagulat siya. Nakita niya ang anak niya na may buhat-buhat na maleta. Napahawak agad ito sa ulo at sumigaw-sigaw ng malakas. Sobrang kabado ng ina sa nakita niya. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay nabura na ang laman ng CCTV. Nagulat na lang ang guard dahil bigla itong naglaho. Alam ng guard na pinaalis ito ng ina ni Marlon dahil makapangyarihan ng nanay. Pumutok na ang issue sa kanila. Alam na ng tao na ang anak niya ang gumawa rito. Pinagtatakpan lang ng ina nito ang kanyang anak gamit ang kayamanan at koneksyon. Noong naaresto si Marlon ay tinanong ng media si Marlene kung sangkot ba ito sa krimen. Ang sagot niya ay hindi. Hindi siya kasali. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa pagprotekta sa aking anak. Bilang ina ay gagawin ng lahat para sa ikakabuti ng anak, sabi niya. Sa wakas ay nabibigyan na ng kulay ang kaso ni Emily. August 30, 2017. Dito ay inamin na ng lalaki ang kanyang ginawa. Tinanong ng mga pulis kung buhay pa ba si Emily. Ang sagot ng lalaki ay hindi na. Itinapon ko ito sa isang basurahan. Nanlumo ang pamilya at nalungkot ang buong komunidad sa kanilang nalaman. Umaasa silang itinago o buhay pa si Emily pero wala na pala talaga ito. Nagtungo ang mga pulis at si Marlon sa basurahan kung saan itinapon si Emily. Nagulat na lang ang mga pulis dahil maraming nakaabang na tao para sa sospek. Gusto nilang bugbugin o saktan ng sospek. Nagpaputok pa ng warning shot ang mga pulis para lang umalis ang mga tao. 8 oras sila
silang naghanap sa basurahan pero wala silang nahanap. Nagalit ang taong bayan dahil sa tingin nila ay pinaglalaroan lang ni Marlon ang pamilya ni Emily. Ang panalangin ng pamilya at ng mga tao na mahanap si Emily ay nagkatotoo. Kinaumagahan ay may nakitang bangkay ng katawan ng isang babae sa Espaillat Province. Katabi lang ng kanilang probinsya at 1 oras lang ang biyahe mula sa kanila. Ang pamilya ni Emily at ang mga pulis ay dumating sa lugar. Binuksan ng mga pulis ang isang maleta. Dito nakita ang naaagnas na katawan ng 5 buwang buntis na dalaga. Ang bangkay ni Emily ay pinunta sa Medical Examiner's Office para sa gagawing autopsy. Si Emily ay nakaranas ng internal bleeding. Maaring palpak ang pag-abortion sa kanya. Basag din ang bungo nito. Maaring may matigas na tumama o inihampas sa ulo ng dalaga. Nakita pa nila na mabilis na nawalan ng buhay ang dalaga. Simula umpisa ay tama ang mga tao at ang pamilya ni Emily. Talagang duda sila sa pamilyang Martinez. Noong nilabas na ang resulta ng pag-eksamin sa katawan ni Emily ay naggalit lalo ang mga tao sa pamilya Martinez. Ang kwento ng krimen ni Emily ay talagang kumalat sa buong mundo. Ang kanyang picture na nakasuot ng isang traditional Dominican dress na kulay pula ay kumalat sa buong social media. Kahit ang mga ilang celebrities na milyon-milyon ang followers gaya ni Cardi B na may 23 million follower ay nag-share ng larawan ni Emily. At talagang pumutok ito sa media para makakuha pa ng suporta. Ang pamilya at mga kaibigan ay gumawa ng hashtag. Ito ay hashtag #WeAreAllEmily. Gusto nilang panagutin ang pamilya Martinez sa ginawa nila kay Emily dahil alam nilang mayaman at napaka-impluensya ng pamilya Martinez sa kanilang lugar. Ang komunidad ay nagtulong-tulong at nagkaisa para may panalo ang kaso. Inilibing si Emily gamit ang puting kabaong. Maraming tao ang nakiramay sa pamilya Piguero. May hawak-hawak din silang kulay pink na balon. Ang mga tao ay nagbigay tulong sa pamilya ni Emily. Napakaraming regalo ang natanggap ng pamilya Piguero. Dito nagpapakita na marami ang nagmamahal at nagmamalasakit sa pamilyang naiwan at kay Emily. Nabunyag din ang katotohanan. Hindi talaga ipinunta ni Marlon si Emily sa gas station, kundi ipinunta niya ito sa apartment ng kanilang ina. Dito ay pinilit ni Marlon na painumin ng gamot si Emily para malaglag ang bata. Dito nagkaroon ng internal bleeding. Natakot si Emily at gustong umalis ng dalaga. Pinilit umalis ni Emily pero ayaw ni Marlon. Naitulak ng malakas ni Marlon si Emily at dito ay tumama ang ulo ni Emily. Sa lakas ng pagkakabagsak ng dalaga ay agad itong ikinamatay. Agad kinuha ni Marlon ang maleta at inilagay si Emily. Isinakay nito sa kanyang sasakyan. Ito ang pangyayaring nakuhanan sa CCTV. Nag-drive siya papalayo at inihulog niya ang katawan sa isang tulay. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina at inamin ang nangyari. Sinabi pa ng ina na dapat sinilyado mong mabuti ang katawan para hindi ito mangamoy at makita. Pagkalipas lang ng ilang minuto ay dito nakatanggap ng tawag sa isang guard sa hotel si Marlene. August 24, kasama ni Marlene ang kanyang anak at may 2 kinuhang tao. Inutusan ang 2 tao na kunin ang bangkay ng babae sa ilalim ng tulay at itapon ito sa mas malayong lugar. Dito ay tinapon nila sa malayong lugar na halos walang dumaraan dito. Kaya ang akala nilang ligtas sila sa kanilang ginawa ay mabubunyag din pala. Hinatulan ng 20 years ang ina na si Marlene at 30 years naman ang hatol sa anak na si Marlon. Nakakaawa naman ang sinapin ng isang dalagang ina at ang kanyang dinadalang bata. Habang sinusulat ko itong kwento tungkol kay Emily ay naisip ko na maswerte pa rin ako o tayo dahil ganito ang sitwasyon natin. Pinanganak man tayong mahirap o mayaman ay iba pa rin ang pamumuhay sa mundo kahit puno ng pagsubok. Nabigyan pa rin tayo ng chance para harapin ang hamon ng buhay. Stop abortion please. Be responsible sa mga magulang o sa mga gumagawa ng ganito. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na hindi nyo kayang panagutan. Buhayin nyo ang mga bata. Marami ang nangangarap na magkaroon sila ng anak. Isa rin kasi akong batang ama. 21 pa lang ako ay may anak na ako mga kababayan. Pero hinarap ko naman ang pagsubok sa buhay. Ngayon ay malaki na siya at may kapatid na. Okay na rin kahit paano ang buhay. Masasabi kong masarap palang magkapamilya at magkaanak. Nasa tabi ko rin ang aking anak na bunso at bigla ko na lang itong hinalikan sa pisngi at niyakap. Naiiyak at nadala ako sa kwentong ito. Kung gusto niyo ng ganitong kwento ay pasubscribe, share at like na rin po. Salamat ng marami dahil dumarami na po tayo at pati ang views. Salamat ng sobra-sobra talaga. Kaya ingat at God bless.